John 2, 1 to 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Heavenly Father, thank you for the words that had been preserved for our edification and for your glory. Salamat sa napakagandang mga kasaysayan na ang katotohanan laging totoo sa lahat ng panahon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at linisin niyo kami nang walang maging hadlang sa paglapit namin sa iyo. Pagpalain niyo po kami ng katotohanang nagpapalaya, nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapasaya. At nawa, yung katotohanan niyo, Panginoon, lalong magturo sa aming sumamba, manalig, magtiwala at sumunod. We ask you, Father, to be our speaker right now. Use your servant only as your instrument. Bless your people, lift up your name, and may your will be done. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Kauna-unahang himala ng Panginoon na nakatala sa Biblia, merong kasalan sa kanilang baryo at sila ay pumunta. Ang nanay niya na si Maria ay nandun din. Apparently sila ay kamag-anak ng lalaki. At makikita natin yan sa concern nila doon sa ikabubuti ng handaan. At sila ay nagkakatipon-tipon, nagkakaroon ng kasiyahan, nang biglang nagkaroon ng problema. The mother of Jesus, Mary, went to him and said, wala na silang alak. Yung alak po ay napakahalaga sa Middle East, kasabayan ng pagkain. Hindi katulad yan ng pag-inuman kumisa ng alak sa ibang mga lugar-lugar dito sa atin na walang tigil hanggang hindi malasing. Yan ay kasama ng isang meal talaga. It's very good for digestion. At nagkakaroon din ng epekto ng alak ito na mga tao'y sumasaya, nagkakaroon ng kasiyahan lalo sa ganito mga pagtitipon. At napakalaking kahihiyan kung maubusan ka nito. Hindi lang kahihiyan, kundi yun ang mga bisita, hindi malulubos ang kanilang kasiyahan bukod sa mapapahiya yung mga hosts. Kaya sabi ni Mary kay Jesus, wala na silang alak. At itong pagsasabi niya na ito was not just to inform, apparently it was very strongly suggestive na ang Panginoong Jesus ay gumawa ng paraan. At sabi naman ng Panginoon, "Ginang o minamahal kong babae, woman, dear woman, bakit mo naman ako ginaganyan? Hindi ko pa panahon. Please don't tell me what to do. My time has not yet come." At hindi yun pinansin ni Maria. Sabi niya sa mga katulong, ano man na ipagawa sa inyo, gawin nyo. At alam natin na merong 6 na tapayan doon na walang laman, 20 to 30 gallons ang bawat isa, yun ang laman nun. Mga nakataob, sapagkat hindi ginagamit sa okasyon na yon, nilalagyan to ng tubig, ginagamit ng mga Hudyo sa kanilang mga ritual ng paglilinis ng kanilang katawan. At walang laman yon dahil hindi naman ganoon ang okasyon, kasalan. At sabi ng Panginoon sa mga katulong, umigib kayo ng tubig, punuin nyo lahat yan. Pinuno nila. At nung mapuno, sumalok ang Panginoon ng konti at sinabi niya sa mga katulong, dalhin nyo ito dun sa namamahala ng handaan. Sapagkat lahat ng inihahain, ipaiinom, ipakakain, dadaan muna sa kanya, titikman niya kung pasado. At nung ipatikim, dito sa namamahala ng handaan, tinawag niya yung groom, yung lalaki ikinasal. Sabi, bilib din naman ako sa iyo. Yung iba, yung masarap na alak, sinaserve nila sa kauna-unahang pagkakataon na
Kayang-kaya pa nung mga iinom na suriin kung magandang quality ba ito o hindi. At pagka medyo nakakainom na, nabubusog na, nakakalimot na ng konti yung mga tao, ang inilalabas na nila yung medyo segunda klase o tersera klaseng alak. Pero iba ka, sabi niya. Ngayong ang mga tao ay halos matatapos ng kumain at mag-uuwian na at maaari na nilang hindi mapansin kung anong klaseng wine ang ilalabas mo, dito mo pa inilabas yung best. Sabi, kakaiba ka, you're unique. Hindi kasi alam nung namamahala ng handaan na tubig yun na naging alak. Ang nakakaalam lang ay ang mga katulong na umigib at ang mga disipulo ng Panginoon na saksi sa pangyayaring yon. At dahil dyan, hindi lang nasyahan yung mga nandun sa handaan, hindi lang nailigtas yung mga may handa sa kahihiyan, higit pa dyan, yung mga alagad ng Panginoon nagtiwala lalo sa Kanya. Yun ang kauna-unahang kasing himala na nakita nila. What were the possible reasons not to do the miracle? Maraming dahilan para hindi gawin ang himalang ito. First of all, it was not Jesus' idea. Hindi naman niya yan pakana. Hindi niya naman inisip, hindi niya balak gawin. Nung umalis siya sa kanilang bahay noong araw na yon para pumunta sa handaan, hindi naman niya iniisip, ngayon ako gagawa ng himala. Dahil pupunta lang siya sa isang handaan. Kaya sabi niya sa John 2:4 na nabasa na natin at ngayon babasahin natin sa Contemporary English Version, Jesus said, "Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do." So hindi yan ang balak niya. And to make matters worse, Jesus was being told what to do by a woman. Something that was not cool in their time and place. Hindi yun uso na pinagsasabihan mo ang lalaki ng gagawin lalo't siya ay nasa edad na. So hindi niya naman yun original na inisip gawin. Another possible reason not to do the miracle, it was not yet Jesus' time to reveal Himself. Ang linaw-linaw ng sabi niya, hindi ko pa oras. No? Subalit, alam natin na ginawa din niya. Another possible reason not to do this is what the need was so mundane. It was so frivolous. It was so earthly and unspiritual. It was very physical. Kauna-una ang himala ng Panginoon, paggawa lang ng alak para sa isang maliit na handaan, sa isang maliit na baryo, samantalang higit pa sa laki ng mundo ang misyon na nakaatang sa kanyang balikat at gagawin sa buhay na ito. Sabi niya, yun lang. Religious people would expect the Lord's first revelation and first miracle to be for some great spiritual cause. Tulad din ng maraming relihiyoso sa ating panahon at sa mga nakaraang panahon. Hindi nila binibigyan ng pansin ang mga bagay na walang kinalaman sa malalaking usaping relihiyoso. Many religious people will not give attention to anything that was not considered of great theological value or theological significance or symbolism. Pero para maghimala ka, kauna-unahang himala para lang bigyan ng kasiyahan itong mga nagiinuman dito, itong mga nabusog na naman, nakainom na naman, kulang na lang, pwede na mag-uwian, making wine for a small village wedding. And besides, they were just invited guests. They were not even the hosts. Maaring kamag-anak nga nila yung may handa, pero hindi pa nila pananagutan na magkaroon ng ganon. But Jesus performed His first miracle anyway. Ginawa din naman. At alam natin ang naganap. Only the servants and the disciples were in the know. Kasi sabi niya, my time has not yet come. So ang ginawa niyang himala, isang himalang hindi maingay. Isang himala na hindi nalaman ng mga pinaghimalaan. Konting-konti lang nakaalam, pero naghimala pa rin. You see the privilege of servanthood? Yung mga katulong na umigib, naghirap, yung mga disipulo, sila lang ang nakaalam na may himala. Kahit po sa mga gawain ng Panginoon ngayon, sa mga church work, yung mga servants, yung mga workers, yan ang mga unang-unang napapagod. Pero yan din ang unang-unang nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Napakalaking pribilehiyo na maging lingkod ng Diyos sa ganung paraan. At anong naging bunga ng himalang ito? The disciples were encouraged. We were not even told that everybody else enjoyed the wine, which was understood.
But what the scriptures tell us for posterity and for our focused attention is that the disciples were encouraged so that they put their trust in Him. Napakalaki ng gagawin ng mga disipulo na trabaho. Malaking sakripisyo, malaking pagtitiis, malaking misyon. At itong himalang ito ang nagbunsod sa kanila na lalo pang ipagkatiwala ang buhay nila sa Panginoong Jesus. They were the primary audience of the miracle and they were the biggest winners on that day. Now, if there were possible reasons for not doing the miracle, there were also possible reasons why Jesus performed the miracle anyway. Bakit nga kaya? Sabi niya, "Dear woman, do not tell me what to do. It is not yet my time." Pero bakit ginawa? It was a good idea. Helping needy people, in this case, the needy hosts na mapapahiya, and the needy guests na mabibitin naman sila, makukulangan sila. Alam niyo yung mga kasalan na yan, isa sa mga napakakonting pagdiriwang ng mga maralita. During these times, Roman colonial times, sobrang hirap ng mahirap. Sobrang yaman ng mayaman, pero sobrang hirap ng mahirap. Kung ngayon ang mga mahirap ay may kahirapan, baka times 50 ang kahirapan ng mahirap nun. Paminsan-minsan lang sila nakakakain ng masarap pag may kasalan. Siyempre, pag may isa pang malaking pagtitipon, yung libing o patay, wala namang kainan dyan. Sa Pilipinas, maraming kainan kahit libing. Pero dyan, sa kanila, wala. Kaya pagkakataon na ng mga mahihirap na masayara naman ng masarap-sarap na pagkain ng kanilang sikmura, pagkakataon na nila na makainom naman ng masarap-sarap na alak at magkaroon ng kasiyahan, tugtog, sayaw, kawawa naman sila kung mabigo at umuwi ng kulang. So it was a good idea because a miracle would help these people. And besides, it was a very practical need. Sa kauna-unahang himala ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagsilip, ng glimpse, ng clue sa magiging buong tema ng kanyang ministry. That the Lord's ministry would be dealing with what was practical and useful and simple. Hindi malaking theological issue yung paghihimala niya, isang maliit na kasalan sa isang maliit na baryo. It was about giving good things, improving an otherwise bad situation. The ministry of Jesus would be about turning an ordinary thing into a special thing, like turning water into wine, and that is always a good idea. Christians can turn water into wine now, as Christ empowers and commands us to do greater things. Sa John 14:12, ang sabi ng Panginoon, "I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this." Namnamin natin yan. Ang bawat mananampalataya daw ng Panginoong Jesus, hihigitan pa ang ginawa ng Panginoon. Makakagawa siya ng mga magagandang mga bagay, so you and I can turn water into wine. Ngayon, bago kayo umuwi at gawin yung alak ang mga tubig sa inyong mga drum, gamitin natin siyang talinghaga sa ating buhay. Pangit ang sitwasyon, may magkagalit, sasali kayo, magkakasundo sila, you turned water into wine. You turned a bad situation into a good one. Ganyan ang halaga ng mga anak ng Diyos. Kahit saan sila dumapo, tumungtong, dumating, gumaganda kaysa sa dinatnan ang sitwasyon. May dinadatnan kayong pamilyang nagugutom, may dala naman kayong pansit. You turned hunger into what? Satisfaction. You turned water into wine. May nadidimla ng isip, ipinanalangin ninyo, kinounsel, binasahan ng Biblia, nagkaroon ng kaliwanagan, you turned water into wine. Kaya sabi ng Panginoon, kayo mga nananalig sa akin, patunayan nyo, higitan nyo ang mga ginawa ko. Sapagat ang public ministry ng Panginoon, more or less 3 years lang. Baka marami sa atin dito, more than 3 years na Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon. Ano-ano ng water ang naging wine dahil sa inyong ministration.
Ano mga kagipitan at kasalatan ng kapwa ang nagkaroon ng kasiyahan dahil pumasok kayo sa eksena? Anong mga sigalot ang nagkaroon ng kaayusan dahil tayo'y namagitan? We can and we should be ready, willing and able to help needy people. To give good things to people, to improve situations, and to turn ordinary things and situations into special ones. Maghahain kayo, ang ulam nyo, tuyo at kamatis. Kung nakatambak lang na ganun sa isang platitong nakakaantok ang itsura. No? Pero kung ang tuyo ay inayos nyo pa, tinanggal nyo ng mga tinik at ginawa nyong mala filet. Ang kamatis ay hiniwa nyo mga korting bulaklak. Ilang minuto lang naman yun, inayos-ayos nyo. Feeling rich ang kakain ng tuyo. Kaya nga dati yung dulong na pagkain ng baboy, ngayon, pangsagot na natin sa caviar. Diba? Designer dulong. Designer tuyo. Dahil lang pinaganda ang presentation. Yung mga higaan nyo sa bahay na parang mga pugad ng manok na kinaikay, ano ba namang ayusin? Lagyan ng magandang color scheme. Maglalagay din naman kayo. Yung mga una na butas-butas na, lumalabas na yung mga laman. Ayusin, you turn water into wine. Life can be so much more beautiful if only didibdibin ng mga Kristiyano yung ating ministry to turn water into wine. So mag-isip-isip na kayo kung ano mga water ng buhay nyo ang dapat gawing wine. Sa katotohanan, there was not even water. Nakataob nga yung mga tapayan Pinalagyan pa ng tubig. At sa ating buhay ngayong Kristiyano, maglagay naman kayo ng tubig sa tapayan nyo para may magawa ang Panginoon na wine. Baka naman pati paglalagay ng tubig doon, iutos nyo pa sa Diyos. Nakita nyo, naghimala ang Panginoon pero hindi, toing, biglang may tubig na yung jar. Ba't hindi nilagyan ng Panginoon ng tubig? Kaya naman niya. Kaya naman ng mga tao. Bakit kapag hihimalaan sa mga bagay na kaya mo? So pinaigib sila ng tubig, pero hindi sila inutusang gawing wine yun kasi hindi nila kaya. Anong mga himalaan kailangan natin sa Panginoon? Bigyan nyo naman siya ng mapaghihimalaan. Give Him the material that He can turn into something better. Hindi from zero. Kasi from zero to something, magic yun. And God is not a magician. God is a miracle worker. Ibig sabihin, meron kang kapraso, paramihin niya dahil malinis ang kalooban mo. 2 fishes and 5 loaves of bread, pinarami. Not from nothing, but from a small thing. You know why? Because, as they say, little becomes much when you place it in the Master's hand. So, bigyan mo naman ng Panginoon kahit little. Gusto mong ikaw lumuwag sa buhay, mag-offering ka naman dyan kahit little para mamultiply ng Diyos at ibalik sa'yo. Kasi pag ibinigay mo 0, imumultiply ng Panginoon pabalik sa'yo, 0 pa rin yun. Give Him something to multiply. Mga estudyanteng hindi nag-aaral, tapos, Lord, papasahin niyo po ako sa exam. Bigyan mo ang Panginoon ng imumultiply, mag-aral ka naman kahit konti at nang maipaalala sa'yo, maipaliwanag sa'yo, dadami. Hindi pwedeng 0. Our presence can and should become a blessing to people. Ang pinakamagandang nagawa nung may mga pakasal nung araw na yon, inimbita si Jesus. Kung hindi nila inimbita, sarili nilang solusyon sa problema nila. Inimbita nyo na ba si Jesus sa inyong buhay? Inimbita nyo na ba si Jesus sa inyong problema? Inimbita nyo na ba si Jesus sa inyong kasalan? Madalas, gusto nating imbitahin si Jesus sa libing, sa lamay, sa pagkakaratay, sa sakit. Imbitado lagi si Jesus, di ba? Dahil naalala natin siya pag nangangailangan ka, nagigipit, may sakit, nasa panganib. Pero imbitado ba siya sa party? Imbitado ba siya sa kasalan? Ito, kasalan. Kasiyahan. Inimbita siya. So dapat iniimbita din natin ang Panginoon sa mga masasayang bahagi ng ating buhay. Iniimbita din natin siya pag marami tayong pera, hindi lang pag wala. Kasali din ng Panginoon sa agenda natin pag tayo'y matagumpay, hindi lang pagbigo. At dahil sa inimbita, may nangyari. At kahit nga saan tayo mapunta, dahil tayo'y mga mumunting Kristo, nasa puso natin si Jesus, dapat kahit sa ka magpunta, blessing ka. Pampagaan, hindi pampabigat. Pampasaya ka, hindi ka pampalungkot. Ephesians 2:10,
we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. If God created us to do good works prepared in advance, therefore we had also been equipped in advance. Welcome ka kahit saan ka magpunta, kasi you will do good works. So do good, whether it's your idea or not. Maraming mga tao, pag hindi na nila ideya, kahit maganda, ayaw nilang sumali. Nag-organize si gano'n ng seminar, hindi ako attend kasi hindi naman ako ang nagpauso niyan. Baka siya pa yung sumikat, baka mapunta sa kanya yung credit. Merong magandang proyekto, hindi ako sasali dyan kasi sisikat lang yung nagpasimula niyan. People of God, do not suppress good ideas just because someone else might get the credit. Kasi kung minsan, pati ikaw nalugi, may benepisyo yon, hindi ka sumali. Sinong lugi? E di ikaw. Some people miss great opportunities because partaking might benefit other people. Eh ano naman kung nag-benefit sila, kung nag-benefit ka rin. Why else did Jesus do the miracle? Because it was a good time to do good. Una, sabi niya, my time has not yet come. Yes, the time of Jesus was not yet. But what about the time of those who were in need? Pwede mong sabihin, sa oras na ito, hindi ko pa kailangan hindi ko pa gusto, hindi pa mabuti para sa akin. Pero, gusto ba, kailangan ba, mabuti ba para sa iba? Hindi lang oras natin ang iniisip natin. May nangangailangan ng tulong mo, sasabihin, wala akong oras ngayon bukas, pupuntahan kita. Tapos nagpakamatay na ngayong gabi, ano pa yung bukas? Sabi na nga ng matatanda, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Papakainin mo bukas, namatay na sa gutom ngayon, huli ka na. So hindi lang yung oras natin ang mahalaga, yung oras din ng kapwa. Hindi lang kung anong kailangan mo sa oras na yon at kung anong mabuti sa iyo, kundi kung ano ang mabuti rin sa kapwa mo sa oras na yon. At maski sinabi ng Panginoon, hindi ko pa oras, pero napakalinaw naman na oras ng pangangailangan ng mga nagpakasal, kumilos din siya. Napakabait. Isa pang makikita natin dito, ang Panginoon nakukuha sa magandang usapan. Tingnan ninyo, reviewin nyo lahat ng relasyon ng mga makadiyos na tao sa Diyos, sa Biblia. It's always a transactional relationship. Nakikiusap. At sa pakikiusap, sa kakulitan, ibinibigay din ng Diyos. Yan ang sinabi ni Jesus, huwag kang tumigil. Binigay niya yung example ng babaeng punta ng punta doon sa judge kasi alam niya ipapatalo siya sa kaso. Sabi ng Diyos, ang kulit ng babaeng ito. Kahit kaya ko ipatalo, matahimik na lang nga ako. Bibigyan ko na siya ng justice. Ang Panginoon ang nagbigay ng example na yon at yon ay may kinalaman sa paglapit natin sa Diyos. Huwag kayong tumigil. Yun ang sinasabi ni Jesus. Binibigyan tayo ng isang secret. Sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng secret sa prayer. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong bibigay, huwag kayong magsasawa. May isa pa siyang binigay na example. Yung lalaki nagkaroon ng bisita sa hating gabi, walang maipakain, kumakatok sa kapitbahay, nangihiram ng tinapay. Sabi naman nung may bahay, tulog na ako, nakasara na pinto, nakahiga na kami, wag na. Pero dahil ayaw niyang tumigil ng kakakatok, bumangon na rin yung may bahay at nagbigay ng tinapay. Another example yun ng Panginoon. So, sinabi man ni Jesus, babae, huwag mo akong pakialaman. Don't tell me what to do. Ang sabi pa rin ni Mary, kung ano ipagawa, gawin nyo ha. Ipinilit. Pinagbigyan. There was a very valid and compelling need. And besides, it was a most natural time to do the miracle. Kung maghihimala ang Panginoon, there was a very good context to do it at that time because there was a pressing need. Anong lesson para sa atin, mga kapatid? Dahil tayo binigyan din ng kaya-kaya ng Panginoong maghimala sa ibang paraan, ha? Pero makakapaghimala din tayo, turn water into wine, as we have discussed. Be sensitive to time. Be sensitive to opportunity and the need of the moment, the need of the time. Pagkakataon mo na to. Merong isang estudyante, last sem na.
Gagraduate na, walang pang matrikula, humihingi sa'yo ng tulong. Huwag mong palampasin yon kasi last sem na to. Dahil last sem na yan, kung di itanggihan mo, lalapit yan sa iba, hindi titigil ang kalalapit, may tutulong din, gagraduate din siya. Kaya lang, kung hindi ka tumulong, puwera ka sa pagsasaya. Dahil pinalampas mo ang pagkakataon. May sakit ang isang tao, pagkakataon ng dalawin, nagdahilan ka pa, nagmatamad ka pa, kung ano, hindi mo pa dinalaw, namatay, hindi mo na madadalaw ulit. O kaya nabuhay, lumakas, eto ka ngayon, kung ano-anong excuse ang binibigay mo, ba't di ka nakadalaw? Alam niyo mga kapatid, yung pag-attend sa kasalan, pag-attend sa birthday, pag-attend sa pagdiriwang, sa lamay o sa libing, bihira naman tao may gusto niya na. Malaking abala. Liban na lang talagang close ka. So siguro sa isang pagtitipon, wala pang 10% yung talagang tuwang-tuwang nandun siya. Yung iba, naku, birthday, magre-regalo pa tayo. Kasalan, magre-regalo pa tayo. Diba? Kung ano-ano, pero liban na lang na talagang kayo nakaratay sa banig ng karamdaman o talagang kayo ay nasa life-threatening situation, umattend kayo. Pagka-attend nyo, you'll be glad you did. Kesa tuwing magkikita kayo, nagpapaliwanag ka kung ba't di ka nakarating. Alam mo, nung namatay kasi ang nanay mo, may trangkaso ako nun eh. Tuwing nagkikita kayo, ulitin mo yun. Kasi nagigilty ka, tahiya ka rin. Yung lagi na lang, alam mo, nung kasalan mo kasi, ganyan-ganyan. Paliwanag ka ng paliwanag. So kung kaya nyo rin lang, sumipot na kayo. Kasi yun ang hinihingi ng panahon. At hindi na yun babalik pa. At alam nyo yung namamatayan, nagpapakasal, na hindi ka sumipot, dinaramdam yun. Nakalista. Naaalala niya yun. Sabi niya, pag nagkasakit siya, di din ako dadalaw. No? Pag namatayan sila, wala. May trangkaso din ako. Siyempre may balik yan. Lost time to do good cannot be regained. So make the most of time. Every opportunity to do good is a wonderful opportunity. Kayanin ninyo kasi kaya naman talaga natin. Minsan lang tinatamad ka. At kung wala kang pangregalo, ipakita mo lang yung mukha mo doon, dumating ka, sapat na yun. Alam naman nating lahat na hindi maluwag ang buhay ng marami. Nakakaintindihan na tayo doon. At huwag na kayo magregalo ng 6 na baso na naman, nakamukha na naman ng 15 taong nagdala ng 6 na baso para magbubukas na siya ng tindahan ng baso. No? Yung mga regalong walang kakwenta-kwenta, hindi na pinag-isipan, makapag-abot na lang. Di bale, hindi naman niya alam ang laman ito. Bahala na, pag binuksan niya, doon na lang magkahiyaan. Yung gawing thoughtful, at kung hindi, di wala, dumating ka, the gift of your presence. Kung talagang wala kayong mairegalo, at ito naman hindi lang substitute, gumawa kayo ng isang magandang handwritten card. Today, I'm going to give you the gift. I'm going to pray for you every Saturday for the next 3 months. At tuparin nyo, magandang gift yon. Nung araw, namimigay ako ng ganyang gift certificate. Yung pangregalo, hindi naman lahat binibigyan kasi mahirap gawin. Sabi ko, this is my gift for you. I'll pray for you every Saturday for this next year. Pero alam nyo, after that, di ko na inulit. Ang hirap palang tuparin. No? Yung talagang papanalangin mo ng... Mahirap mag-commit, so ipanalangin nyo na lang without the commitment. Pero isang buwan, kayang-kaya nyo naman. Magandang regalo kung talagang wala na kayong ibang mairegalo pa. At pwede nyo pang idagdag kahit sa regalo nyo na rin. Ano pa? Bakit ginawa ng Panginoon ng miracle? No human need is too mundane or small. Pag tao ang may kailangan, mahalaga yon. Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So anong lesson dito? Kung yung ibon, pinapakain ng Panginoon, pinapahalagahan ng Panginoon yung gutom ng ibon, gutom pa ba ng tao ang hindi mahalaga? So yung gutom ng tao, sinasaalang-alang. Kaya tingnan nyo ang Panginoong Jesus, nung may mga sumunod sa kanyang tao doon sa disyerto, nagturo siya ng nagturo, ang susunod niyang inisip, paano ang mga tao, gutom na sila, pakanin nyo. Yung mga disciples naman, pauwiin na po natin, ang dami-dami nila, bahala na sila sa buhay nila. Sabi pa, hindi pwede, baka himatayin yung mga yan sa daan, pakanin, bago pauwiin ang mga tao. Thoughtful.
Nakikita nyo that while the Lord Jesus Christ was very masculine, He also had the finest qualities na feminine, very thoughtful, giving attention to detail, very kind, very soft to people, very soft-hearted. Of course, because the Lord, in His body and persona, symbolized and personified the best qualities of humanity, whether those qualities are masculine or feminine. Nag-pay attention sa detail. Bihira yung ganun na kalalaking tao, nag-preach ka na't lahat-lahat, ang susunod mo itatanong, ang mga tao, anong kakainin? Pero iniisip niya lahat yon. Matthew 6:28-30, see how the lilies of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. So ang pinapakita na naman ng Panginoon, pati mga damo, nung dinesign ng Diyos, ang gaganda ng kulay, ang gaganda ng shape, ang gaganda ng amoy. Isipin, kung damo lang yan, nabuhay ngayon, bukas, sinusunog na, tuyo na, tao pa kaya? Nang hindi pa halagahan. So anong kahulugan yan sa atin? Pag kapwa-tao ang may kailangan, kahit sa tingin mo maliit, mahalaga yun. No human need is too earthly or unspiritual. Dapat sana, ano ngayon, bakit wine? Isasali pa ako sa istorya. Yung mga iba nga, makakita lang ng wine, na-offend pa yung mga Kristiyano. Nalilimutan, unang himalangan ng Panginoon, wine So ipinapakita, huwag kang maarte. Kung ayaw mo mag-wine, di huwag mong i-judge yung gusto mong minom. Basta hindi siya lasenggo o lasenga. No? Lalo't nakabubuti sa kanyang sikmura, tulad ng sinabi ni Paul kay Timothy. Pero walang pangangailangan na sasabihin mo masyado naman niyang karnal. Bali wala, huwag na lang. Kumisan kasi ang mga relihiyosong tao, ayaw na nilang pakinggan yung ibang pangangailangan. Pagka sila mamumudmud ng relief goods, giniginaw na yung mga tao at gutom na gutom, gusto pa muna magpa-sermon yung pastor, bago ipamigay ang bigas. Gusto pa talagang, born again ka na ba? Bago ka turukan ng gamot. Ang pangangailangan ng tao, pangangailangan niya, mahalaga yun. Psalm 103:14, the Lord knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naalala niya, ay, alabok ang mga ito. Hindi ko sila sobrang paghahanapan. Sa mga paminsan-minsang part na sila ay nagiging masyadong makalupa, lupa nga pala sila. No? So dapat binibigay din natin yung ganung uri ng pag-unawa sa ating kapwa. And dust need not always be negative or bad. Pag sinabing man is dust, hindi yung laging negative. Why? And why not? Because our being dust was God's idea. Maganda yung tayo ay dust. It was God's idea that only went awry. No? It only got twisted. It got, of course, the idea got awry because people twisted the whole concept of being dust. Ibinigay sa atin yung ating lupang katawan para may magawa tayo dito sa lupa, kaya lang napilipit. Pero hindi lahat ng may kinalaman sa pagiging lupa natin dapat nating itatwa, tanggihan, o huwag pansinin. The urgency, the validity, and importance of a need should be measured from the point of view of the needy, not that of the helper. Pag mahalaga sa iba, kahit hindi mahalaga sa iyo, mahalaga yon. Huwag mong susukatin lang kung ano ang mahalaga sa iyong pananaw. Mahalaga sa kanya, di mahalaga. Husband, mahalaga sa iyong wife na naaalala mong anniversary nyo. Sa iyo naman, makakalimutin ka at hindi ka nagbibigay ng effort. Ang mahalaga, nagsusustento ka sa kanya o nagbibigay ng sweldo. Mahalaga sa kanya Dapat pahalagahan mo. Kasi mahalaga sa kanya. Ganon din naman si wife. Mahalaga sa husband mo na hindi ka lagi naka-spaghetti straps pag naglalakad sa kalye, pues mag-long sleeves ka at close neck. Kasi mahalaga sa kanya. Kaya tayo nag-aaway-away, yung mahalaga sa kapwa na hindi mahalaga sa iyo, binabaliwala mo. Sa kanya mahalaga. So ang pagbasa niya, di mo siya pinapahalagahan. Kita nyo, pinahalagahan ni Jesus maging yung little thing na yun, na wine, and dignify that very little and earthly need with His first miracle. So we honor people's circumstances, honor people's points of view and values.
Pag valid sa kanya, dapat igalang mo. Takot siya sa ipis. Hindi ka takot. Kahit nga ginagapangan ka pa ng ipis, baliwala sa'yo. Takot siya, igalang mo yung takot niya. Huwag mo sabihin, ipis lang yan, hindi ka maano niya, mas malaki ka dyan. Sa pananaw mo, ang pananaw niya, natatakot siya. Paano mo papalitan yon? Hindi mo pwede ipagpilitan yon. Kailangan iginagalang natin yung pananaw, yung punto de vista ng kapwa. Do not trivialize what's important to people. It would have been easy for the Son of God to trivialize the request for wine, but Jesus did not trivialize it. What was important to Mary, what was important to the wedding party, Jesus gave importance to. So kung ano ang mahalaga sa mga mahal nyo sa buhay, kahit sa inyo walang kakwenta-kwenta, pahalagahan. O magulang ka, gustong-gusto ng anak mo yung sound na nakakabasag ng tenga, musika sa kanya yun eh. Huwag mo na lang laging pintasan, ano ba yung tugtog na yan? That's not music, that's nice. Sa kanya naman, ano ba ng music ni Mami? Punebre, panglibing. Magkaiba kayo ng point of view. Kaya nga na-invento yung earphone, ano? Hindi magkanya-kanya kayo ng papakinggan. We do not always impose our taste on others. Sabi niya, ewan ko ba yung mga iba? Yung mga sasabihin ng mga maraming Ilocano, ewan ko ba sa mga Bisaya na yan, mahilig sobrang magbaile, magparty, wala naman savings, no? Sasabihin ng mga Bisaya, mga Ilocano yan, tipid ng tipid, walang fun, no? Generalization lang yun, hindi naman lahat ganun. Pero totoo naman yun, sabi nila, if you want to survive, marry an Ilocano, but if you want to have fun, marry a Visayan. Kasi may mga iba-ibang attitude tungkol sa pera, no? Pero huwag mong minamaliit yung pagpapahalaga ng kapwa. Sobra kuminsan tayong regionalistic, binabaliwala natin yung mahalaga doon sa mga ibang regions. That's why we are not able to build a nation. Kasi sarili mo lang ang iniisip mo. Why else did Jesus perform the miracle? Because Jesus' heart was big enough for small things. At yan ang pamagat ng ating mensahe. No? Big heart for small things. Sa laki ng puso ni Jesus, kahit maliliit, isilalagay, pinapahalagahan, at kasyang-kasya. Jesus was concerned with small things. Alam niyo ang Panginoon noong naniningil ng temple tax, sinisingil sila. Sabi ni Pedro, paano po yan? Wala tayong pambayad ng buwis. Sabi ni Jesus, mangisda ka, yung isdang una mong mahuhuli, bukasan mo yung bibig, magluluwa yun ng barya. 2 ang iluluwa nun, bayaran mo yung tax ko at tax mo. Ang thoughtful niya, no? Pati yung tax si Peter kasali, hindi lang yung kanya. Jesus crossed the countryside to meet with one Samaritan woman. Isang maliit na babae sa isang lahing ayaw ng mga Hudyo, pinahalagahan. Tumawid siya ng dagat, nung malaking-malaking lawa, the Sea of Galilee, para lang mag-minister sa isang taong inaalihan ng masamang espiritu. People were at the top of Jesus' agenda. And very importantly, Jesus paid attention to small people, to prostitutes, to tax collectors, to outcasts, to lepers, the blind, those who were sick, even the dead. Yun ang pinansin niya, hindi mga big time. Although may mga pinapansin din siyang big time. Pero kay Lord kasi walang maliit, walang malaki. Dumating si Nicodemus, ang yaman-yaman, nag-usap sila. Nilapitan siya ng babaeng dinudugo, pinaghimalaan din niya. Alam niyo kung bakit? Ang totoo, walang maliit at walang malaki. Pag sinabi mo, ang liit-liit naman ng butil ng kanin, sabihin mo yan sa langgam na maliit yon. Pag sinabi mong, ang laki-laki naman itong unan ko, sabihin mo yan sa elepante kung malalakihan siya. Ang size, hindi size ng mga bagay, size mo. Yun lang yun. Pag sinabi mong, magkano itong refrigerator? 5 million pesos. So, ang mahal naman. Siguro kasi wala ka 5 million. Pero may mga 50 billion, ay ang mura, 1 dosena nga. Kaya yung magsasabi, ang mahal, ibinibisto nyo agad kung gaano kalaki ang inyong pitaka, o ang inyong bank account, o ang inyong utak. Walang maliit, walang malaki. Bakit? Ang Diyos, nandun sa kalaki-laki-lakihang universe and Milky Way na walang katapusan. Pero ang Diyos, nandun din siya sa kaliit-liitang nucleus
Paliitin mo ng paliitin, tingnan mo ng electronic microscope, nandun pa rin yung gawa ng Diyos. Ang detalye, tama pa rin. Palakihin mo ng palakihin, tingnan mo hanggang mga planeta at mga Milky Way, may order, may choreography, lahat ang kilos. Nandun pa rin siya. Only man's limited point of view and contextualization and framing of himself and the world create the illusion of size. Kaya kay Jesus, walang maliit na tao, wala ring malaki. Ngayon, pag lagi ang tingin mo, itong mga small time, itong mga big time, ibinibisto mo yung size mo. Kasi kita agad kung alin yung tinuturing mong small at big. God is out there and God is in here. Kahit saan. God is God of small things. God is God of details. Pag nakita nyo ang kaliit-liit ang cellular activity ng dahon, halimbawa ng nyog, hanga ka hanggang kaliit-liitan, dinisenyo ng Diyos. Kahit bato o buhangin, tingnan mo ng tingnan sa microscope, makakita ka maraming formation. At habang nadidiscover ng tao ang high-powered microscopes and even telescopes, hindi tayo nauubusan ng nakikitang gawa ng Diyos. Kasi lahat andon siya. God and godliness is in the details. Lahat yan. Kahit ang ganda-ganda ng hotel, ang ganda sa malayo, sa malaki, ang ganda ng lobby, ang ganda ng elevator, pag humiga ka na at amoy ihi ang unan, sira na ang hotel. Ang ganda ng banyo, nang i-flush mo, umapaw yung tubig, sira na ang hotel. It's in the details. Sa lahat ng ginagawa natin. Kaya sa Panginoon, detalye lang, maliit na bagay, wine lang, mahalaga pa rin. Matthew 23:24, you blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. Ang sabi ng Panginoon sa mga religious leaders, yung maliit na niknik, pagkaliit-liit na insekto, maliit pa sa ulo ng aspile, hindi nyo malulon, pero kayang-kaya nyo lulunin ng buong kamelyo. Ibig sabihin, meron kayong minamalaki, meron kayong minamaliit. Mali yan, lahat ay mahalaga. At lahat ng tao, mahalaga. Both big and small. Meron naman reverse. Ayaw pumansin ng mga big time, ng mga accomplished, ng mga mayayaman, o kaya ng mga successful. Ang pinapansin lang yung mga maliliit na tao, mali rin yun. Kasi ba't naman ayaw mong pansinin yung big time? Pinapakita mo lang, baka may inggit ka o suppressed inferiority feeling. Diba? O gusto mo lang ipakita na iba ka kasi, so iniisnab mo yung governor, iniisnab mo yung manager, nagpapakita ka rin ng kakaliitan ng utak nun. Kasi bawat tao mahalaga. Jesus listened to kind intercession. If the Lord listens to kind intercession, why won't we? Jesus himself is an intercessor, and Jesus intercedes between God and man. Dahil intercessor ang Panginoon, in-appreciate niya yung intercessory ministry na ginawa ni Mary at that time. But don't get this wrong. Mary was alive on earth at that time, so she interceded for those who were alive on earth at that time. Mary is not on earth now, so don't turn her into your intercessor. Ang dapat, ang nag-i-intercede, yung buhay sa kapwa-buhay. Yung mga namayapa na at nasa kabilang buhay, huwag nyo nang abalahin para kayo ipagdasal. Ang hinga nyo ng dasal, yung mga kapwa nyo buhay. So yes, Mary played a very important intercessory ministry, pero nung siya ay sumakabilang buhay na at pumunta na sa Diyos, hindi na natin dapat abalahin na mag-intercede for us ngayon. Tayo na ang mag-i-intercede para sa isa't isa. Kasi tayo ang magkakapanahon. Katulad ng sila noon, kapanahon nila si Mary. Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. So kung merong nasa langit na dapat dasalan para mag-intercede for us, si Jesus. Kasi sabi sa Biblia, He always lives to intercede for us, the people of God. Luke 22:32, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. So pinagdasal ng Panginoon si Simon Peter. Jesus would listen to people interceding for others. So kung gusto mo ngayong ilapit sa Diyos, ang sino mong kapwa mo tao, pinapakinggan ka. Tulad ng pakikinig ni Jesus kay Maria. Matthew 8:5-6. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help.
Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. That servant received attention. That servant, and that servant's case was taken to the Lord by an intercessor, in that case the Roman officer, no, a centurion. That servant was healed. Nakita nyo, a centurion at least 100 ang tao under him, kaya nga centurion from century, no? 100%. 100. Isa kang Roman soldier, officer, centurion, aalis ka ng bahay mo, pupunta ka kay Jesus para ipakiusap ang kalagayan ng isa mong katulong. Nakita nyo ang pinakita sa ating pagpapahalaga, walang maliit, walang malaki. Pag nangangailangan, inilalapit yan, tinutulungan. At dahil doon, binayayaan ng Panginoon. Hindi lang gumaling yung may sakit, nirecognize pa ng Panginoon yung kagandahang loob noong centurion. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Yan ang halaga ng intercession. Tulad ng ginawa ni Mary for the wedding party, nag-intercede siya. Confessing heals and praying for each other heals both the object and the intercessor. Pag may pinananalangin ka, gumagaling yun, pati ikaw. Dahil ikaw yung dinadaanan ng biyaya. So intercede for people with other people and with God. Kung meron kang kayang ilapit na need ng tao sa kapwa-tao, ilapit mo. Ilapit mo sa Diyos, ilapit mo rin. Acts 12:5, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. At alam natin, naghimala ang Diyos, nakawala si Peter sa kulungan. Acts 12:11, then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating. Mary's big heart for small things, Mary's intercession accomplished much. Now, you and I can be like her. And we can and we should intercede for people. The living should intercede for the living. Let the dear departed rest in peace. Have godly people intercede for you. James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So the disciples witnessed the miracle and put their trust in Jesus because he could be depended on. For what? For small things. Sa loob-loob siguro ng mga disipulo, kung itong mababaw at walang kakwenta-kwentang bagay na ito, pinansin ng Panginoon at naghimala siya, ano pa kaya sa mas mga mahalaga? Siyempre, pagka ikaw ay nagbibigay ng halaga sa maliit na bagay, it follows, nagbibigay ka rin ng halaga sa malalaking bagay. So trust God even for small things. Come to and intercede for others. Come to God even for small things. And be sure that you are trustworthy for small things. Luke 16:10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Pagka ang tao hindi mo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay at maliit na halaga, lalong hindi mo mapagkakatiwalaan yon sa malaking bagay. Kaya ang katapatan natin, unang sinusukat sa maliliit na bagay. May maliit kang papel sa church, may maliit kang ministry, matapat ka ba? Kasi kung matapat ka, lalaki yan dahil pagpapalain ka ng Panginoon. And we should take note that Jesus was discreet so as not to embarrass the hosts, so as not to call attention to himself. Hindi niya pinahiya yung mga naubusan ng handa, hindi siya tumawag ng pansin sa kanyang sarili, tahimik niyang ginawa ang himala. So be discreet, brothers and sisters, when you do good. Pag ipinagyabang nyo ang ginagawa nyong mabuti, bayad na kayo. Napuri na kayo, napag-usapan na kayo, bayad na, tapos na. Matthew 6:3, sabi ng Panginoong Jesus, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. So ang overriding concern natin mga kapatid, always be sensitive to people's needs. Always be open to intercessors' ministry. Kung meron kayong kasama sa bahay na matanda na o may sakit, nakaratay, pagdating nyo sa bahay, maghugas ng kamay, magpalit ng damit, baka ma-infect nyo pa yung may sakit, at magpakita agad.
Sumasama ang loob ng mga may sakit na may dumating isang oras na doon, hindi pa siya sinisilip sa kwarto. Baka maliit na bagay sa'yo yon, pero doon sa tao hindi nakakalabas ng kwarto, hindi nakakabangon, malaking bagay yon. Always allow God and people to minister to you as well, even to your small needs. Ang tanong ay eto, meron kayang mga bagay na pangangailangan ng mga anak nyo, asawa, magulang, kapatid, kaibigan, empleyado nyo, or employer nyo? May mga pangangailangan kaya sila na ang tingin nyo, balewala, maliit lang, hindi nyo tuloy pinapansin? Ito siguro ang dapat nating baunin at iuwi mula sa kwentong ito. That the needs of people around us can never be too small for our attention. Kung ang Panginoon ay nabubuhay sa atin, ipapamuhay natin yung katotohanan na binigyan niya ng halaga, yung dapat sana, hindi naman mahalaga sa Kanya kasi anak siya ng Diyos. Meron siyang misyon na mamatay sa krus, iligtas ang sangkatauhan, tapos ang himala, gagawa lang ng konting alak para sa konting tao sa isang maliit na baryo. Walang maliit pagkakailangan ng kapwa. Philippians 2:4, each of you should look not only to your own interests, but also to the interest of others. Have a big heart for small things. Open your eyes to the needs of others. Mas maging sensitive tayo. Natitiyak ko isa yan sa mga mahalagang mensahe ng kwentong ito. Hindi lang para tayo humanga sa kabaitan ng Panginoon, kundi para ulitin natin sa sarili nating buhay yung kabaitan na yon. Because we are little Christs. At isa pa mga kapatid, open your heart, very especially open your eyes to God's big heart for small things. Araw-araw, pinaghihimalaan tayo ng Diyos sa mga mumunti at maliliit na bagay at mga pangangailangan natin na baka sa kaliitan nun sa sarili nating paningin, hindi na natin na ipagpapasalamat o napapansin. Yung si Jesus na naghimala sa isang maliit na baryo nun, siya pa rin ang Jesus na naghihimala sa mga buhay natin ngayon. Pero ang mahalaga, napapansin ba natin yung himala? Nagpapasalamat ba tayo? O puro reklamo ang inaatupag natin at puro na lang paghahanap dun sa wala, hindi tuloy natin nakikita yung nandyan. We should open our eyes and be appreciative of God's blessings, especially the little ones that we tend to ignore. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na mabuti, mapaghimala. Buksan yung mga mata namin para ang aming ipagpasalamat yung ibinibigay nyo at huwag namin ireklamo yung di nyo pa ibinibigay. At higit dyan, Panginoon, buksan namin ang mata namin sa pangangailangan ng kapwa, lalong-lalo sa mag-asawa na kadalasan nagiging selfish, need na lang niya ang iniisip, hindi yung need ng partner niya. Ganon din sa mga magulang at anak na kung minsan sariling interest lang ang mahalaga. Sa magkakaibigan, ganon din sa employees at employers, sa mga magkakasama. Ituro nyo sa amin ang mensahe ng kwento that no need of the other person is ever too small and should not be trivialized at all. Panginoon, let your Spirit live in us so we can be little Christs, little lights of the world, blessings wherever we go. Magbulay-bulay tayo sumandali sa iba pa mga personal na kahulugan sa inyo ng kwentong ito.